Okay, so matapos ang gawain, matapos ang aralin natin, inaasahan ko na may natutunan ng lahat. Natuto ba ang lahat dun sa ating aralin? Yes. Oh! Sinabi niya yan ha. Susukatin natin ngayon at pagtitibayin ang inyong natutunan mula sa nasabing aralin, magkakaroon tayo ng isa pang gawain. Okay. Pero sa pagkakataong ito, di tulad ng iba nating gawain na pangpangkat, medyo sasanayin natin o titingnan natin kung gano'n natin paano natin pagaganahin ang ating komunikasyon na hindi tayo nagsasalita. Okay? Ang pamagat ng ating gawain ay, pakibasa, Silent Card Shuffle. Ibig sabihin, medyo tahimik tayong gagawa nitong, nating isasagawa itong gawain ito. Okay? So, bago tayo magtungo dyan, tingnan muna natin yung mga hakbang kung paano natin isasagawa ang nasabing gawain. Una, okay, pakibasa. Silent Card Classification. Tahimik na pagsasaayos ng mga card. Okay. Bibigyan ko kayo ng mga set ng cards na isasaayos ninyo. At kagaya ng nabanggit, tahimik ninyo itong isasagawa. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para isaayos ang nilalaman ng mga card nito. At inaasahan ko na hindi nyo basta gagawin ito ng nagsasawayan kayong tumahimik, kundi wala talagang salita na lalabas mula sa bawat isa sa inyo. Okay? Kasunod na bahagi o kasunod na hakbang, justify and refine. Pagpapatunay at pagsasala. Okay. So, matapos ang 2 minuto ng pananahimik, ngayon pwede na kayong magsalita. Pero hindi ibig sabihin, magiging maingay kayo. Okay? Pag-uusapan ninyo kung ano ba talaga yung inyong mga naging basihan. Bakit ninyo inihanay yung inyong mga card sa ganung paraan? Okay? So, titignan natin kung paano yung katatagan ng inyong natutunan o nalaman o konsepto kaugnay ng mga makikita ninyo sa cards na ito. Kasunod, circle and observe. Pag-ikot at pagmamasid. Okay. Matapos ang 2 minutong pagsasagawa nitong justify and refine, pumunta tayo sa circle and observe. Iikot ang 3 sa bawat miyembro ng inyong mga pangkat. Hahali tayo klase sa 3 pangkat. Sa makatuwid, kung 12 kayo, 4 kayo sa loob ng isang pangkat. So, yung 3 doon, iikot, maiiwan ang isa doon sa inyong mga ginawa. Okay? Anong gagawin ng mga iikot sa ibang pangkat? Susuliin ninyo yung produkto o yung ginawa ng iba namang pangkat. Hindi kayo mga mobya, susuri kayo. Titingnan nyo kung tama sila, anong punto nila, bakit nila isinaayos ng gano'n yun. Pagkatapos, pupunta na kayo dun sa kabilang pangkat. Saka kayo babalik dun sa inyong mga orihinal na pangkat. Inuulit ko, hindi kayo magbabago ng gawa ng iba. Uobserbahan nyo lang sila. Maaari nyong alamin kung bakit nila iniayos yun ng gano'n, pero hindi maaaring baguhin ang gawa ng iba. Okay? Pagkatapos nito, return and refine. Pagbalik at muling pagsasala. Okay. So, muling pagsasala. Babalik kayo sa mga pangkat ninyo at susuriin nyo muli yung gawa ninyo. Matapos nyo makita yung gawa ng iba. Teka muna, may mali ba sa gawa namin? So, titignan natin kung paano ninyo babaguhin o kung paninindigan ninyo yung inyong mga gawa. Okay? Kasunod nun, teacher briefing. Paglalaan ng guro. Okay. So, matapos ang pagtatalo, ang pag-uusap, at ang pagpapahayag ng inyong mga sariling mga ideya sa inyong mga pangkat, susuriin natin ano ba talaga ang wastong pagkakahanay ng mga card na ibibigay ko sa inyo. Okay? So, sa katapusan ng bawat hakbang na napag-usapan natin kanina, maririnig ninyo ang bell. Good yan. Katapusan na ng hakbang ngayon, natutungo na tayo sa kasunod na hakbang. Bago tayo magtungo dun sa rubrics o dun sa gagamitin nating batayan ng pagmamarka sa bawat pangkat, magkaroon muna tayo ng paghahati.
Okay, tingnan natin. Bumilang tayo ng 1 hanggang 3 para mahati ang klase sa 3 pangkat. 1, 2, 3. Okay, so alam na ninyo yung inyong mga kapangkat. Ngayon, tingnan natin yung rubrics na gagamitin para dun sa gawain ito. Ayan. Okay, so tingnan natin. Ngayon, siguro handa na ang lahat para sa gawain. So, unang pangkat dito sa bahaging ito, at ikalawang pangkat dito, at ikatlo sa bandalo. Okay? Sige, bawal magingay ha. Kagaya na nabanggit natin kanina, tahimik ang gawain ito. Ayan, ikalawang pangkat, ikatlong pangkat. Ito ang gagamitin ninyo. Unang pangkat, ikalawang pangkat. Yes. Okay. Ito napakahirap po. Panghalip ito, diba? Panghalip. Question. Question siya. Okay. Inuulit ko, walang maaaring baguhin sa mga inuobserbahan ninyong gawa ng iba. Hihipag ko kaya. Maaari kayong magtanong sa may-ari na Ito yung ayos. gawain yun. Natatapos ang 2 minuto. Kung tayo sila, abang na hakbang. Okay, nakabalik na ba? Seems. Parang simindi. Pero 4 lang siya dapat. At dyan natatapos ang gawain klase. Okay, manatili kayo sa inyong mga pangkat habang pinag-uusapan natin yung proseso ng pagkakagawa ninyo ng inyong mga talata na yan. Okay. Tanong, sino dito yung pagkatapos niyang obserbahan yung gawa ng iba, napansin niya na bakit parang iba yung gawa nila sa amin? Sige, Lala. Ako po, napansin ko po dun sa pangkat 2 na iba po yung gawa nila kaysa sa amin. Kaya po, nung pagbalik namin dito, tinignan ko mabuti yung gawa namin, bakit may magkaiba, saan ba talaga yung tama. Magaling. Dahil sa pagkakagawa ninyo ng gawain yan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okay. Ngayong klase, di ba nabanggit ko sa inyo kanina, pupunta tayo dun sa huling bahagi. Ayan. Okay? Sino dito? Okay, tingnan natin. Klase, maaaring may mga pagkakataon na nagpapalit-palit yan ng mga pwesto, pero ang lahat ng salitang to ay dapat na nasa hanay ng pangalan. Okay? Hanggang doon sa pangusol. Okay, nakuha niyo ba yun? Hindi po lahat. Okay. Meron pangkat na hindi nakakuha. Pangkat ninyo, Nakuha mo namin. ay, mahusay. Pangkat. Maaari na bumalik sa upuan. At doon nagtatapos ang proseso ng pagsasagawa ng silent card shuffle. Maraming salamat. Dahil sa First owner siya po. Nakapikit po ako ng inaano ko. Miss, nakapikit po ako. Paalam ko na ganun ko. Ano mga naging basa mo sa paghahanay? Ano po? Instinct lang. Ano po?